So yun guys, dito tayo sa Condura na napakatipid sa kuryente. 2,000 lang yung binayaran kong bill ngayong buwan. May aircon pa kami niyan, tapos dalawang ganyan, tapos ang dami namin ginagamit na mga appliances. So sa mga nagtatanong bakit hindi agad bumubuo yung yelo nyo, syempre depende yan sa paglagay nyo ng yelo. Pag katulad nito, punong-puno siya, lahat yan isang lagayan ko lang. So wag ka mag-expect na lahat mabubuo yan, kahit i-max mo pa yan. Ito sa akin, ito yan o. Naka 1 lang siya. So hindi ko talaga i-expect na mabuo agad yan overnight. Pero matigas na dito guys. Ayan o, matigas na to. Yung mga ganyan, sa mga gilid-gilid. Medyo tumitigas na. Pero dapat, pag ganyan punong-puno, yung temperature nyo, i-adjust nyo rin. Kasi depende kasi yan sa laman. Kaya nga meron tayong adjustan dito eh. So kung kunti lang yung laman ng rep nyo, hindi yan nangangailangan na mataas na temperature. Pero pag ganitong sobrang dami, syempre i-adjust nyo yan. Yun, depende yun sa ilalagay nyo. Katulad yan, sabay-sabay yan, so mahihirapan talaga yung ref nating makabuo. Ganyan lang. Saka doon sa nagsasabi na mas mahal yung kuryente nila, baka naman araw-araw malakas yung yelo nyo, baka naman araw-araw kuha kayo ng kuha, lagay kayo ng lagay. So diretso yung andar ng ref nyo, diretso din yung takbo ng kuryente nyo. Saka depende po yan sa per kilowatt hour ng inyong mga singilan dyan sa kuryente nyo. Magkakaiba kasi tayo. Katulad dito sa amin, 9 pesos lang per kilowatt hour yata ngayon. So, mas mura siya ngayon. Check ko kung magkano ba talaga. So, ngayon guys, kinabukasan na. After ko ipakita sa inyo. Nakalimutan ko buksan ng... So, ito na yung matigas sa pinakababa. So, pwede ko na yung bungkalin. Nakita nyo naman, malinis yan. Walang... madali siyang matanggal pagka ganyang malinis kasi dapat pinatutulong nyo muna yung yelo para madali siyang matanggal at hindi siya masyadong dikit na dikit sa mga katabi niya. So sa taas, dito pa lang yung sa gilid yung matigas ng konti. Dito, matigas na siya. Pag maglalagay kayo ng yelo katulad dito masikip, maglagay kayo ng isang space para pag nagbungkal kayo ng isa, pwede nyo na mabungkal lahat. Ito katulad nito, may space pa siya dito, matatanggal natin hanggang baba. Huwag nyo isasagad na hanggang dito kasi nag-expand pa yung yellow pag nabuo. Ayan, okay na yung ganyan, may space siya para matanggal ito at matatanggal natin hanggang baba. So ayan guys, hello sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ayan, for today's video kasi ito buwan-buwan ito yung inaabangan natin as sari-sari store owner kasi ito yung isa sa expenses natin. So siguro late ko na itong ma-upload. Pero itatopic ko pa rin para sa mga sari-sari store na nagtataka ba't mas mataas yung konsumo ng kuryente nila kumpara sa iba. So yan, ito yung bill namin. So ang bill namin ngayon ay 2,074 na. I-round off na natin yung 90 cents. So, kasi maraming nagtatanong, may nag-post kasi ako tungkol diba sa Condura, ba't daw ang mura nung bill ko sa kuryente kumpara sa kanila. Kasi maraming factor, kaya ganon, kaya magkakaiba yung ating mga konsumo sa kuryente. Syempre, number 1, depende sa paggamit nyo ng mga appliances nyo, katulad ng ref natin na pangunahing ginagamit sa sari-sari store. Kung mas malakas yung soft drinks nyo, yung yelo nyo, mas malakas yung mga inumin yung binibenta dyan, yung mga frozen foods na ginagamitan ng electricity ng ref. So, ibig sabihin, mas malakas yung konsumo nyo. Asahan nyo na yan. Kasi, every time na magbubukas sara ka ng ref, so, papasok yung mainit na temperature doon sa ref, or bumababa yung temperature, tatakbo ulit yung motor nung ref para i-maintain yung malamig na temperature sa loob ng ref nyo. So, every time na maglalagay kayo ng bagong soft drinks na hindi malamig, tatakbo ulit yung ref. Ibig sabihin, katumbas ng pagtakbo ng ref ay tatakbo din yung metro ng kuryente nyo. So, mas mataas. So, depende sa kung ilang beses kayo magbukas-sara ng ref, kung ilang beses kayo mag-refill ng soft drinks, maglagay ng yelo. Depende kung gaano kalakas yung tindahan nyo sa mga ganong inumin. So, number 1 yan na dapat nyong isipin. So, wag nyo ikukumpara or isasabihin nyo ay, ba't ganyan? Yan din naman yung gamit ko. Ba't ganito yung bill ko ng kuryente? Mas malaki sa'yo. Pag magkaparehas lang naman tayo ng unit ng ref. So, yun yung isang factor na dapat mong isipin. Pangalawa, isipin mo na magkakaiba tayo ng lugar. So, katulad dito sa amin mga kasari, ang bill namin nung nakaraan, nung shinare ko yun, 2,000 plus lang. 2,000, wala pang 2,500 yata yun. So, nagtaka sila, ang dami ko daw ginagamit. Meron kaming aircon. So, isang aircon na 1.5 na horsepower HP. Meron kaming TV, may vacuum na minsan ginagamit. Araw-araw rice cooker, araw-araw clip pan, araw-araw heater. So, meron pa kaming piso wifi dyan. May mga ilaw kami sa bahay at dito. Yung 2,000 plus na yon ay lahat yun, bahay at tindahan na yon. So, dalawa yung ref ko.
may printer pa ako, may laminator pa ako. So marami talagang gamit yung ano. May automatic washing machine pa ako na halos araw-araw ginagamit ko. So maraming sakop, yung 2,000 plus na yung bill ko. So isang factor doon, baka magkakaiba. Hindi baka, talaga magkakaiba yung singil sa atin per kilowatt hour. Saka monthly, nag-iiba yon. Hindi consistent na 9 pesos per kilowatt or 15 per kilowatt ngayong buwan, sunod na buwan, ganun ulit. So, hindi, ina-adjust yun ng mga ano nyo ng kuryente. Anong tawag doon? Ng biller. So, dito, 2,074 divide, ang nakonsumo namin ay 236. So, ganyan lang ang per kilowatt hour dito sa amin. 8.78 lang. Diba? Ang mura. So, hindi nyo pwedeng i-ano na mas malaki yung kuryente nyo. Baka naman 15 pesos per kilowatt hour yung singil sa inyo. Ipagpalagay na, kunwari, ang nakonsumo nyo ay katulad din sa amin, 236. Tapos, 15 yung per kilowatt hour. So, ang babayaran nyo ay 3,540 kahit parehas tayo ng konsumo ng kuryente. Gets? So, dito nga sa amin ay, yan nga lang, 8.78 lang per kilowatt hour. Nung nakaraan, 11 yan, 11. Dati nag-15 yan. Nung meron akong, lagi ako updated kung magkano yung per kilowatt hour. Nung yung paupahan ko ay nakasubmitter sila. So, every month, kailangan ko i-compute at kailangan ko kunin kung magkano yung singil ng ilaw dito sa amin per kilowatt hour. So, yun yung pangalawang factor, guys. So, syempre, isipin nyo rin kung may mga ano kayo dyan, ginagamit na nakakatulong para makatipid sa pagkonsumo nyo ng kuryente. Kasi ako dito, ilan ang solar ko? 5 yata. 1, 2, 3, 4. 5 yung solar ko dito. So, sa gabi, hindi na kami nag-iilaw sa loob ng bahay. Puro solar na lang. Sa tindahan, ganun din. Lahat yan sa gabi bukas. So, yung binili kong solar, yung may warranty talaga siyang 5 years. Na, kasi may nabili ako mas mura. Ang dali lang niya masira. So, sayang yung pera sa ganun. So, mas maganda mag-invest kayo sa mas magandang solar, mas matibay, mas maliwanag, mas madali siyang ano yun, mas madali siyang i-remote control. May remote control kasi yan. Kasi yung iba, minsan nawawala ng ano, kahit ipindutin mo na, ayaw. So, dito sa nabili kong solar, napakasulit. So, dito ko siya nilagay sa taas. Ayun, yun sa taas. Tapos, yung isa ay nandoon sa labas. So, yun guys, yung isa ko, nasa labas. Ayan, ang ganda ng solar na yan kasi ilang ano yan, watts yan. So, mas malinaw siya kumpara dito sa loob. Tapos, meron din ako dito sa labas. Papakita ko rin. Guys, yung isa ko, ayan, nasa labas siya para may ilaw din dito sa terrace. Tapos, may ginagamit tayo ditong remote control. Dito sa remote control, mga kasari, ay pwede mong iset as auto. So, dito sa remote control, ayan, meron kang pwede mong i-reset sa auto. Na kahit walang tao sa bahay nyo, ay mag-automatic siyang mag-o-open pag na-detect niya na gabi na. Tapos, mag-automatic siyang mamamatay pag na-detect niya na umaga na. So, pwede din dito, iset nyo kung 8 hours lang nakabukas or 5 hours o kaya 3 hours lang. So, kunwari, wala kayo sa bahay o kaya matutulog kayo. Gusto nyo, after nyo matulog, after 3 hours nyo papatayin yung solar. So, ilagay nyo sa 3 hours. Tapos, dito, may adjustment kung gaano kaliwanag. Ayan. Tapos, ayan, on and off. Yan mga kasari. Dito sa tindahan, hindi ko pwedeng i-automatic kasi sa gabi ay nakapatay yung ilaw. Kasi wala akong sarahan dito ng trapal or wala akong sarahan sa tindahan ko. So, pag naka-open yung ilaw dito sa loob ng tindahan, kasi doon malalaman ng customer ko kung naka-open yung tindahan ko or naka-close. Pag walang ilaw, ibig sabihin naka-close, yun na yung tindahan ko. Pag may ilaw, ibig sabihin open pa. So, yung nasa loob ng bahay, hindi ko na sa inyo papakita. So, dalawa yung nasa bahay, sa kusina at saka sa sala. So, yun na lang lagi ang binubuhay namin. Hindi na kami nagbubuhay ng ilaw na nagkukonsumo ng kuryente. Pero minsan, pag gusto namin na mas maliwanag, binubuhay namin. Gusto ko nga din bumili nung power station na ginagamitan ng solar para every time na magba-brown out dito sa amin ay meron kaming power station or charging station dito. So, medyo pricey yun. So, titignan natin kung kaya natin bumili ng ganun. So, yan lang mga kasari ha. So, yung aking kondura, napakatipid nun sa kuryente. Syempre, pag yun din ang isang paraan para makatipid tayo sa kuryente. Kahit magkasing laki tayo ng ref, kung hindi naman inverter yung nabili nyo, expect nyo naman na mas malaki yung konsumo ng kuryente nyo. Ano po? Kasi dito sa akin, lahat ng gamit ko, yung TV, yung washing machine na automatic, yung dalawang ref ay inverter, lalo na yung aking kondura. Nire-recommend ko talaga yung kondura para sa mga sari-sari store owner.
Kung makikita nyo naman, depende yun sa paggamit nyo kung gaano siya magtatagal. Sa akin, ilang buwan na ba yan? 2 buwan na siya, pero okay pa rin naman yung performance niya. So, huwag kayong mag-e-expect, katulad ng pinakita ko sa inyo, huwag kayong mag-e-expect na mabubuo agad yung yelo nyo kung ganun kapuno. Kasi ako gusto ko isang gawaan lang. Kasi alam nyo, pag pinagsama nyo yung buo na yelo at saka yung hilaw na yelo sa isang lagayan, sa isang ref, yung buo nyo ng yelo matutunaw kasi may kasamahan siyang hilaw na yelo, ganun. Kaya gusto ko sabay-sabay silang mabuo. So yun, hindi ko siya binubuksan hanggat di nabubuo lahat. Kaya yung matitigas ko ng yelo, ayan, inilalagay ko doon sa kabilang freezer. Tapos magdadagdag ulit ako dito sa gawaan or tigasan ko ng yelo na isang ref. So ang ginagawa ko, yung isang ref patigasan lang, tapos yung isang ref storage ng mga matitigas na yelo. So hindi rin ako naglalagay ng hilaw na yelo doon sa mga lagayan ko ng frozen foods, ng Graham bar. Kasi nga yung hilaw na yelo, mag-a-absorb yun ng lamig ng ibang produkto. So ang tendency, matutunaw yung frozen foods, matutunaw yung Graham bar pag sinamahan mo siya ng hilaw na yelo. Kaya para hindi masira yung mga frozen foods, mga hotdog, hindi tatabang, wag niyo sasamahan ng mga hilaw na yelo doon sa isang ref lang. So dito lang yung lagayan ko ng pinatitigas na yelo. At dito naman sa kabila ay lagayan ko ng Graham bar, frozen foods at matitigas na yelo. Ganyan lang kasari. Para hindi matunaw yung mga frozen foods natin, hindi masira yung Graham bar natin. Kasi yung Graham bar, pag natunaw yun, kumikipis, nagmumukhang mumurahin na. Make sure lang na i-maintain nyo yung laki ng Graham bar nyo sa pamamagitan ng laging frozen siya. Huwag nyo siyang tutunawin. So, yan, umuusok-usok pa dito. Sarap. So, hanggang dyan na lang mga kasari. Ayan, nire-recommend kong ref para tipid sa kuryente. Ang Kondura ref. 2 Kondura na yun mga kasari. Maraming salamat sa inyong panonood. Happy selling. God bless. Bye-bye.